Bali mga idols, mapansin nyo, mas mahaba yung thread nito. Tapos ito mas maikli. Ito po yung maikli, sa may part po ito ng may rotor o sa left side, samantalang ito po yung sa may prehab, yung mas mahaba. So ayun po mga lodi, bali may nag-request po sa ating kabikers na ang sabi niya po dito sa aking YouTube channel, boss, gawa ka naman ng video na yung cassette hub na rear na quick release axle, sealed bearing, convert sana sa solid axle na naka sealed bearing din kasi napuputol daw yung quick release axle sa likod. So ayun mga lodi, bali ngayon lang po ako makakagawa ng ganito, ngayon lang po tayo makakapag-convert ng galing sa quick release, stock quick release ang gamit sa rear axle na cassette type, tapos gagawin nating solid or yung nut type nga po. Kasi ayun nga po, nararanasan din namin, na experience din namin dito sa shop na madali nga pong maputol yung quick release na axle. Bali yan mga lods, disclaimer lang po, hindi ko po sure kung ito po ba ay mag-o-okay. Ngayon pa lang po natin to gagawin at hindi ko rin po sure ito kung ito po ba ay safe para sa ating bike. Bali ito nga po pala mga idol yung cassette type na hub. Bali binaklas ko na po yan, nilinisin ko na rin po yan. Ito po yung stock na axle na quick release po. Ayan. Bali ang gagamitin nating example po na hub ay Ragusa R100. Bali 3 poles na naka-sealed bearing. Ayan po. Bali ito po ay ang bearing niya ay 6,000. Ayan. Para sa may prehab, tapos sa may side naman ng rotor side, ito naman po ay 6200. Bali nalagyan na rin po natin to ng grasa. Bali ito naman po mga idol yung solid axle or nut type na axle na pang sealed bearing. Tapos ito naman po pang sealed bearing din po ito na axle. Ito na muna po yung uunahin nating i-example. So ito na po mga idol, bubuuin na po natin ng grasa. Okay. Tapos lagay natin tong rubber. So ito na mga lods, ilagay na natin yung rubber. Bali ngayon mga idol, ilalagay naman natin tong spring. Yan. Bali mga lodi, ito pala ay lumang hub, saktong-sakto may lumang hub kami dito. Kaya medyo makalawang na to. Ilagay na po natin yung spring. Ilagay naman natin mga idol yung poles nya. Napapakita sa kailangan maikit na natin dito yan yung spring na yan para yung poles ay nakakalaro ng maayos. Ikabit na natin yung tatlong poles. Okay, isa, dalawa, tatlo. Bali ngayon mga lodi, maglalagay lang tayo ng kaunting grasa dito sa paglalagyan natin ng bearing. Okay, konting-konti lang naman yan mga idol. Kalat lang natin ng konti. Ayan na mga lodi. Tapos ilagay na natin yung mga bearing dyan. Bali hindi yan ganong siksikan dapat mga idol yung paglalagay nito. Ngayon mga lodi, lagyan lang natin ng konting grasa tong mga poles nya. Ngayon mga idol, dahil okay na to, ayan, lagyan natin ng grasa yan dito mga idol. Ayan. Tapos dito na rin sa loob. Ilagay na natin dito. Okay. Okay na mga lodi, nilagay na natin. Sinunod natin tong mga spacer nya o yung parang washer. Ayan mga lodi oh. Isunod na natin mga lodi dito yung mga bearing sa gilid. Ayan. Hindi naman kailangan ng siksikan, kailangan may awang ng konti para makalaro yung mga bearing. Ngayon mga lodi, okay na to. Ayan. Bali, ngayon mga idol, lalagyan natin tong grass, itong kopa nya. Ayan. Tapos higpitan natin mga idol. Bali ito mga idol ay
Okay. Hihigpitan lang natin. Ay, kaso nasa baba pala yung panghigpit ko. Lagyan natin ng grasa tong opa. Bali itong mga lodi sa may prehab, ang size ng bearing ilalagay natin dito 6,000. So ito ng mga lodi, yung 6,000 na bearing. Ngayon tanggalin lang natin itong mga nut nya. Okay mga lodi. Bali mga idols, mapapansin nyo mas mahaba yung thread nito. Tapos ito mas maikli. Ito po yung maikli sa may part po ito ng may rotor o sa left side, samantalang ito po yung sa may prehab, yung mas mahaba. Okay. Yan. Lagyan pala muna natin to ng grasa. Ayan, konti lang. Okay. Ito mas mahaba sa may prehab. O ayan mga lodi, pumasok na, kaso parang mukhang mas masyadong mas mahaba to. Okay, hindi siya pwede mga idol. Ayan. Okay, kapos siya mga lodi oh. Kaya parang napansin ko pagpasok ko ang haba. Ayan oh. Yan mga lodi. Kaya ang gagawin natin dito, buti na lang dinala ko tong isa, itong pang tawag dito, itong ginagamit namin para sa mga pixie, o kaya naman ginagamit namin para sa mga naka single speed. Ayan. Yan, bali mga lodi, dito na lang yung i-check natin. Ayan, okay. Bali hindi na natin tatanggalin to. Kasi dito pa lang pala malalaman na natin. Kasi nga dahil ito yung pinakang guide niya para sa cell bearing. Ganun din naman mga lodi dito sa isa. Okay. Ito mga idol oh. Kung napansin nyo, itong stock niya na axle, ayan, pang cell bearing po yan. Okay. Ayan. Bali ito mga lodi. Ayan. Okay, tapos dito sa left. Okay, tapos dyan kasi ito yung muscle bearing nya. Tapos siya mga idol. Balikan natin. Okay mga lodi, kapos din. Ayan. Kapos din kasi dito yung bearing. Ngayon mga lodi, itry natin yung ball bearing. Kasi meron naman tayong stock dito. Kunin natin yung pang ball bearing na axle. Yan, bali mga lods, ito yung pang ball bearing na axle na panglikod na nut type o yung solid na axle. Ayan. Mapansin yung mga lodi, okay. Ito yung stock na skewer. Ayan po, may palatandaan yan. Ayan, na pang cell bearing. Samantalang ito dire-diretso yung thread nya. Ayan. Try lang natin mga lods kung magkakaig ito. Yung kono saka yung mga nas. Okay, ito. Yan. Parehas siya naman mga lodi ng ano, ng haba ng thread. Yan, kabilaan. Kaya mga lodi, magtatansya na lang tayo dito. Okay. Ayan mga lodi. Tapos ipasok natin itong bearing sa kabila. Lagyan na natin ng bali ito na lang mga lods yung gamitin natin na ito yung pang lock nya para dito sa axle. Kasi ito mga lodi, ganito kasi yung para sa cell bearing. Ayan po. Kahit dito sa kabila, ganito rin. Ayan. Okay. Dahan-dahan lang mga lods. Okay. Okay na mga idol, nailagay na po natin yung dalawang bearing. Ayan. Ayan na po. Bali natansyahin na lang po natin yung haba niyan ng nakalabas na thread. Okay. Para may gitna natin sa frame. Para yung dalawang dulo niyan, kapag nilagay natin sa frame,
ay hindi po pantay po siya. Yan, ganito. Lagyan natin naman yung kabila. Tansyahin lang natin yung haba. Ayan. Mga idol, siguro gitna naman na yan. Tapos, ang gamitin natin dito ay ito. Ayan. Yung nut pa rin na isa. Okay. Ilagay na natin. Kung halimbawa mga lodi, okay na. Natansya natin yung gitnaan yan. Ilak lang muna natin para kapag inilagay na natin sa frame, ayan, gamit tayo ng 15 dito, tapos 17. Hindi siya umiikot. Ayan, kailangan mailak natin to. Okay na mga lods. Ayan, dagdagan yung ating tools kasi nga hindi nagkahigi yun. Okay na mga lods. Inuna lang natin tong ilak mga lodi kasi mahirap dukutin sa loob. Ayan. Hindi kagaya kapag nandito nakalabas yung mga nut niya. Okay. Ito na yung inex natin. Ayan. Tapos ayan, okay. Dahil medyo mga idol, ayan, gagamitin natin yung manipis natin 15. Yan, gamitin natin to idol. Ayan. Tapos 17. Yan, panguntara natin yung 15. Kailangan medyo manipis. Mga idol, din na natin natansya. Bali kayo na lang yung magtatansya nito kung sakaling ganito yung gusto nyong gamitin. Ayan. Okay. Okay, medyo may alog nga lang siya mga idol. Ayan o. Kaya try nating higpitan pa. Kuha pa tayo ng 17. Ayan. Mga idol oh. Ayan. 2.17. Kailangan ayun, umaalog. Okay, umaalog pa rin. Kasi nga dito pang self bearing mga lodi. Kaya tingnan natin kung okay, kasi pag sinobrang hinigpitan naman natin, ayan ay pag hinigpitan natin, hindi na magpe-play. Ayan, mga lodi. Kasi nga, hindi siya pang self bearing. Pero try pa natin higpitan. Ayan. Hanggang sa makita natin kung pwede pa siya. Ayan, masyado nang mahigpit. Ayan. Masyado na siyang mahigpit pero wala siyang alog. Kaya ang kailangan natin gawin, tingnan natin kung aayos natin dito. Okay. Ayan. Ayos. Wala siyang alog. Ay, may alog siya mga lodi. Pero mahigpit na. Okay. Bali mga idol, dito, kung gusto nyo talagang gamitin yung ganito, magagamit nyo naman, kaso nga lang, may alog siya kahit higpitan natin. Ayan. Delikado rin naman pagka sobrang higpit. Ayan, may alog siya. Ito yung axle na pang ball bearing. Hindi ko sure kasi kung meron axle na solid or not type para dito talaga sa cassette type. Bali naghahanap nga rin ako mga idol sa aming binibilhan o sa supplier namin kung may ganito, pero wala talaga akong makita na solid na para dito sa cassette type na pang self bearing. Ayan. Bali mga lodi, kung gagamitin nyo to, mayroon lang konting alog siya, at saka hindi ko sigurado kung safe yan kasi baka masira din yung bearings nyo, o baka ganun din, maputol din agad kasi nga, o baka masira din agad yung axle o yung bearing nyo kasi nga may alog ng kaunti. Ayan.
Ayan po. Bali, itong mga loading, yung ganitong axle, hindi rin pwede. So yun lang mga lods, bali dito sa video na to ay nasa inyo na po yan kung gagamitin nyo po, pero hindi po talaga swak itong tatlong axle. Para sa mga kabikers po natin na nakagawa po ng ganito, na okay naman po at safe, pwede nyo po yung i-share sa comment section para makita rin po ng iba nating mga kabikers na pwede rin pala nila itong gawin.